Tiwala naman ang isang eksperto na makakatulong sa bansa ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Estados Unidos. Ayon naman sa ilang kongresista, mahalagang hakbang ito para mapagtuunan ng pansin ang ating karapatan sa ating mga teritoryo. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Audrey, nasasabik na ang mga mambabata sa magiging resulta nitong Trilateral Summit sa Amerika. Inaasahan kasi nilang maganda ang maidudulot nito para sa ating mga kababayan. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na magbubunga ng mas matibay na samahan at kolaborasyon ang makasaysayang Trilateral Summit sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Ayon kay Romualdez, na bahagi ng delegasyon doon ng presidente, patunay lang ang anyay significant milestone na ito sa mahalagang papel ng Pilipinas para sa kaayusan, seguridad at economic development sa Indo-Pacific region. Kabilang sa mga inaasahang pagtutuunan ng pansin sa pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Japan Prime Minister Fumio Kishida at US President Joe Biden ang mga isyong may kaugnayan sa defense, maritime security, trade and investment at climate change. Pagtitiyak ni Romualdez, buo ang suporta ng Kamara kay Pangulong Marcos sa kanyang pakikilahok sa mahalagang pagtitipon na ito at handa silang bumuo ng anumang panukalang batas na makatutulong sa pagtupad ng mga kasunduang mabubuo sa pagpupulong. Ang iba pang mambabatas, positibo rin ang pananaw hinggil sa Trilateral Summit. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, makatutulong ito sa pagharap ng Pilipinas sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sang-ayon din dyan si House Majority Leader Manix Dalipe at binigyang diin din niya na sakto rin ito ngayong mahalagang mabigyang pansin ang freedom of navigation sa naturang teritoryo. Bukod naman sa mga kontrobersya, para sa isa pang mambabatas, ang pinakamahalagang maitudulot ng summit na ito ay ang magiging benepisyo nito para sa taong bayan. Sabi ni House Deputy Majority Leader Migs Nograles, may tuturing na unique opportunity ang pagpupulong na ito na tiyak na maghahatid ng iba't ibang benepisyo para sa mga Pilipino. Audrey, sa isang panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, iginiit ng political analyst na si Professor Renato de Castro na bukod sa national at economic security na talagang mapapalakas pa dulot nga ng Trilateral Summit na ito, inaasang isa sa pinakamagandang magiging epekto nitong pagtitipong ito ay ang pagbubukas ng mas marami pang trabaho dito nga sa bansa. At Audrey, kanina na itanong din sa Bagong Pilipinas ngayon, yung magiging epekto nga ng eleksyon ngayong sa Nobyembre doon nga sa Amerika, at naniniwala naman ang eksperto na kahit pa magkaroon ng pagpapalit ng liderato kung sakali sa Amerika ay magpapatuloy pa rin yung benepisyo na maihatid ng mga maikakasang kasunduan dito nga sa Trilateral Summit. Audrey? Okay, Mela, sa tuwing nagtutungo ang ating Pangulo sa iba't ibang mga bansa, hindi niya nakakalimutang bisitahin ang ating mga kababayan doon. Ngayon ba kasama sa schedule ang mga kababayan natin sa Washington na makakaharap ng ating Pangulo? Audrey, actually, bago pa man talaga ito nga inaabang Trilateral Summit, ay inaabangan na ng ating mga kababayan yung magiging pagbisita muli roon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngayon, Audrey, talagang ikukumpirma lang din natin kung magkakaroon nga ng particular na meeting. Pero para din sa kaalaman ng ating mga manonood, kahit meron mga meeting with the Filipino community o wala, sa mga aktibidad ni Pangulong Marcos, talagang may mga dumadayo rin tayong mga kababayan nag-aabang sa kanya at iba'y nagpapakita ng suporta para nga maipakita rin yung kanilang pasalamat sa administrasyon sa pagdating nga sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmora.